We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Barangay Kagawad nga taga Leon patay matapos na bungguan sang taxi ang iyang motorsiklo sa San Miguel, Iloilo. Madinuagon yung mga Christmas decorations ginpasiga kadungan sa pagsulod sang Christmas season. Kag nagahilapit nga kapisahan sang Our Lady of the Immaculate Conception tutukan ta sang spotlight. Hi there mga puso, bugtaw na kay adlaw na. It's a Monday. Good morning, good morning, good morning. You're watching GMA Regional TV Early Edition. Hi John. Hello Adrian, adlaw na makita sang Lunes sa December 4, 2023. Ibalot na mga nagapangunang balita sa Western Visayas. Ako si John Sala, live diri sa GMA Iloilo Station. Pwerte kayo rin, Jay ba? Ako naman si Ren Priatos, live na live. Ikan diri sa GMA Bacolod Station. Subong Lunes, dala sa gihapon namon ng mga dalago ang mga balita. Kag impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan bawod local news matters. Tutok na, kaya rin ang pinakauling ang mga balita sa bilog ng Western Visayas. Kag para sa ato nagapangunang balita subong Lunes, mga kapuso na obserbahan sang pila ka mga vendor sa Haro Public Market ang paghina sang baklanay sang Bombay. Ang rason sini ang pagmahal sa mga panakot, amo ang ukon bangod sa kakulang sa supply. Yara sa 200 tubtob 220 pesos ang kilo sang pula nga Bombay sa merkado. Suno sa mamanog baligya kung saan nagligad, mabakal sa mga supplier ang pulo ka kilo sa red onion sa 1,500 pesos, subong yara nini sa 1,700 pesos. Posible suno sa mamanog baligya nga magsaka pang presyo sang red onion subong simana. Gamay kay nagtaas, abi mo, nagmahal siya. Ano pa, pigado ang tao, nagainot man. Pigado gid ang baligyanay. Ginpaidalom sa angioplasty si Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Ang angioplasty ang isa ka procedure agod nga makuha ang kung anuman ang nagabara sa artery sang isa ka tawo. Base sa official statement nga ginpost sa social media accounts ang alkalde sang Sabado, may nakit-an nga supon sa artery sang tagipusoon sang alkalde kadungan sa routine nga general medical check-up sini. Ang procedure ang nagdugay sang 30 minutes kag base sa statement ini ang nangin madinalagon. So nagligad lang nga simana sang ginanunsyar ni Treñas nga hindi ana ini mag-report sa trabaho bangod naga-experience ini sang shingles, isa kasay isang viral infection nga nagatuga sang rashes. Inyo sa karon sang talatapan sang alkalde ang pangamuyo para sa madasig sini nga pag-ayo. Mga puso, good news kag bad news. Ang dala sa adjustment sa presyo ng gatong subong nga semana base sa oil industry sources, ginalauman ang pagnubo sa presyo ng diesel humalin sa 30 tubtob 70 sentimos kada litro. Apang ang gasolina ginalauman naman yung magsaka sang 10 tubtob 50 sentimos ang litro. Ang kerosene posible man magsaka sang 20 sentimos kada litro o kung hindi gani magapabilin sa presyo ni sinisubong. Ipatuman ang adjustment sa presyo ng gatong buwas December 5. 44 anyos nga kagawad sa Barangay Agboy Norte, Leon patay matapos sa bungguan sang taxi. Asawa sini Pilason, si Kim Salinas, nakatutok. Dead on arrival sa ospital ang 44 anyos nga kagawad sang Barangay Agboy Norte, Leon, Iloilo nga si John Brillantes matapos nakaagom sang patal nga pila sa ulo sang nabungguan sang taxi ang ginamaneho sini nga motorsiklo sa Barangay San Antonio, San Miguel, Iloilo Sabado sang kaagahon. Pilaso naman ang iasawa nga angkas sini. Lunsay wala sa mga helmet ang mga biktima nga padulong kuntane sa syudad sang Iloilo. Suno sa San Miguel Police na dulaan sang preno ang taxi nga ginamaneho ni Ryan Carlo, 40 anyos kag residente sang Barangay Kabutungan, Leon, Iloilo. Rason nga wala na ini nakaliko sa kurbada kag diretso nga namungguan ang motorsiklo nga ginasakyan sa mga biktima. Bangod sa mabaskog nga impact, nakabunggo ini sila sa poste. Way sa nakaliko pa to kundi nagdiretso sa. So di same na sumalang ya ang halin sa Leon nga nagapakanto di San Miguel.
kag nadalos-dos sigid ang motor sa dalan bangod according sa driver nadulaan sa sang preno. Yara na sa kustorya sang San Miguel Police si Claro, wala pa mahibaloan kung magapasaka sang kaso ang pamilya sang biktima. Kim Salinas para sa GMA Regional TV Early Edition. Mga puso halong, pilaso ng duha ka driver sa motor matapos sila magbunggoanay sa bahin sang barangay Tabukan, Barotac Nuevo pasado alas 9 sang aga sang tinalikdan nga Sabado. Sunod sa Barotac Nuevo Police, pakatukuntani sa Pototan, si Joffrey Agadilla, nga residente sang barangay Sarihid, samtang halin sa barangay Sarihid, ang driver sang isa ka motor nga isa naman ka minor de edad. Sa investigasyon sang kapulisan, bangod madasig ang pagpadalagan sang minor, ginagaw sining lane ni Agadilla, rason niya nagbunggoanay ang ila motorsiklo. Hindi man hubog, ang duha ka driver suno sa kapulisan. Nakagom sang pila sa ulo, kaglagob sa lawa si Agadilla. May minor injuries nga naagong ang ukon nga naagom ang minor de edad. Gindala kag ginbulong ang duha sa ospital. Mga kapuso, mas maayong magbalon sa gihapon sang payong sa inyo pag-report sa trabaho kung eskwelahan subong adlaw. Inibangod posible sa gihapon ang pag-ulan sa pila ka bahin sang Western Visayas, ilabi na gid karon sa hapon kag sa gabi base sa rainfall forecast sang Metro Weather. Light to moderate rains ang maeksperiensyahan. Suno sa pag-asa easterly, so kung hindi gani mga local thunderstorm ang pwede magdala sang ulan sa madamo nga bahin sang pungsod. Hangin amihan naman ang nagaapekto sa Northern Luzon. Magical Christmas ang tema sang Christmas decoration sa Iloilo Provincial Capital. Gindugukan sang pumuluyo kadungan sa pagpasiga sini. Christmas lights ewan pagid nga parte sang Iloilo City ginpasiga man. Ini gintutukan ni Kim Salinas. May malakastilyo nga disenyo kag napuno sang duag blue nga Christmas lights. Ang mga kahoy nga maduagon nagdugang sa kasanag sa palibot. Ini ang nagsug-alaw sa linibo ka mga Ilonggo sa unang adlaw sang Disyembre diri sa Iloilo Provincial Capital kag Capitol Grounds. Ang opisyal nga pagpasiga sa Magical Christmas gintapos pinaagi sa engrande nga fireworks display. Sa pila na katuig, nangin bonding na sang pamilya ni Kent ang paglagaw-lagaw diri sa Kapitolyo kon Paskwa. Time quality yung dangay kami fireworks, lights, tanan. Nangin magical man ang eksperyensya sang isa ka turista halin sa Germany nga first time nagtambong sa kahiwatan. It's a very nice experience to be here and to see this festival or this beginning of the festival and all the magical lights and the firework and everything. It's beautiful. I really feel that Iloilo City is the city of love. Luyag sang gobernador sang probinsya nga makahatag kasanag sa tiyon sang Paskwa sa tagsa ka pamilya. Para ini sa inyo tanan kag para sa pamilya kag sa aton nga kabataan. We want to make the capital a happy place for Christmas for 1 month para sa inyong tanan. Take a break anay sa obra ang mga personnel sang Iloilo Provincial Government bangod sa ginpakita nga sawot sa dance extravaganza. Magluwas sa light sa Kapitolyo, ginbuksan man sa publiko ang matahom nga Christmas display sa pila ka universidad sa syudad. Subong man sa mga plaza. Patimaan na nga sa syudad sang pagigugma, hindi lang makitaan kundi mabatsyagan na gid ang espiritu sang Paskwa. Kim Salinas para sa GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Bantog ang tagsa ka December 8 bangod sa selebrasyon sang kapistahan sa Our Lady of the Immaculate Conception sa pila ka kamanduhanan sa Iloilo kag pila pagid ka lugar sa Panay Island. Apang magluwas sini ang amo nga petsa ang gindeklarar man nga isa ka special non-working holiday bilang pagdumdom sa Our Lady of the Immaculate Conception bilang principal patroness sang pungsod Pilipinas. Ano ba lang importansya sini sa pagtuo sa mga Katoliko nga Pilipino? Hibalon ta sa mga aga sa Spotlight.
Makapuso sa sining mga tinion makaupod na nagikan sa distrito sang Molo sanday Michael Osimco, founder kag siya Ricardo Angelo Arungayan III, formation director kag sacred art expert nga si Yancy Tupas, president sang Camareros de Iloilo Santisimo Rostro de Jesus, para istoryahan ta ang nagahilapit nga kapiestahan sang Our Lady of the Immaculate Conception. Good morning mga sirs kag welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Good morning. Good morning. Good morning to hello sa mga viewers. Okay, thank you very much for your time today, sirs. Ano bala ang buot silingon sang Camareros de Iloilo Santisimo Rostro de Jesus kag ano gid ang tinutuyo sang aton organisasyon? Ang meaning sang Camareros de Iloilo, amo ni siya ang mga grupo nga may ginaalagaan nga mga holy images. Kag ang Santisimo Rostro de Jesus meaning niya Holy Face of Jesus, which is ang Holy Face amo nang ginbilin ni Jesus sa aton sa paagi kay Santa Veronica sa isa ka tela nga ginpahid sa iya nga guyas sang ara siya sa pakadto sa Kalbaryo. Thank you, sir. Ginakabig nga patron saint no sa Pilipinas ang Our Lady of the Immaculate Conception. Ano ang significance ni sa aton nga mga Pilipino? Ginatawag naton nga pueblo Amante de Maria ang Pilipinas, kundiin ato na patrona principalya amo si Nuestra Señora de la Immaculada Concepcion. Nga ginakonsiderar ini bangod kita nga mga Pilipino may dako kita nga paghigugma sa mahal na Birhen Maria. Ginakonsagrar ang aton nga pungsod sa mahal na Birhen Maria, ilabi na gid sa Immaculada Concepcion. Kay sa bilang isa ka Pilipino, we are very family oriented. And one of this family orientation that we have is our love to our mother. Kaangay sa isa ka lapsag. Nga kung isa gani ka lapsag na gutom, may kinahanglan, una yagid ginapangita ang iya iloy. Kag kitaman sa tion sang aton pagkinahanglan, sa tion sang aton kasubo, ang una naton nga ginapangita ang aton iloy, kag ang Dios nagpasalig sa aton nga mayara kita isa ka iloy. Wow, that's very good to hear, sir. No? Ginakabig ta nga isa sa mga dogma sang simbahan Katoliko ang Immaculate Conception. Pwede ta bala ma-explikar sa viewers naton subong kung ano ang kahulugan sini? The dogma o kung ang dogma nga ginatawag sang Immaculada Concepcion, isa ini siya kapag tulunan. Sang simbahan nga kung sa diin nagapati kita nga si Maria ginpanamkon nga wala sing sala nga panublion. Kita nga mga tao nga nagkari sa sini nga kalibutan, no, kita may ara na kitaya sang sala nga panublion. Ina nga sala dala naton halin sa kasalanan nga pagsuay ni Adan sa sugo sang Dios. Pero si Maria ginpreserbar sang Dios para sa ano nga kinahanglan siya tagaan sang sina nga pribilehiyo. Kay bangod si Maria ang magadala kay Kristo diri sa kalibutan. Kag sa pagpati, kag sa pagtulunan sang simbahan sa aton Marianology o kon Marian Theology nga ginatawag, dira naton makita nga kinahanglan ang iloy o kun ang vessel, no, nga magadala sang Dios sa kalibutan dapat wala sing dagta sang sala. Kay nga sa mintras bisan isa ka segundo nga si Maria nadagtaan sang sala, antes ya ginbunag si Kristo. Amuna siguro ang tion nga basi dag-on kita sang panulay. Amuna ginpreserbar sang Dios ang mahal na Birhen Maria kag siya ginpanamkon nga wala sing sala nga panublion. Sa subong, sir, I believe nagapatigayon kamo sang exhibit nga ginatawag Iloy. Natuhoy ini sa mahal nga Birhen Maria. Ano ang pwede masaksihan sang mga luyag nga maglantaw sa sini nga exhibit? Aton masaksihan ang nasari-sari nga
imahe kag titulo sang aton Birhen Maria. Tagang ini nga mga imahe laragway ini sang pagtuo naton nga mga Pilipino, ilabi na gid ang pagtuo kag debosyon sang aton mga Iloy. Kay tungod ang Iloy nagapati kami nga ang pangamuyo sang isa ka Iloy tama gid ka kusog. So ang aton nga mga nanay malapit gid sa tagipusoon ni Jesus kag malapit sa tagipusoon sang iya nga Iloy. That's why Mama Mary nakarelate gid siya sang balatsagon sang isa ka Iloy. Katahom sang mga images naton dira, sir, no? Pila ka mga lugar sa Iloilo kag sa Panay ang maga-celebrar sang kapistahan sang Immaculate Conception. Ano ang panugyan nga luyag naton ipalabot sa mga pumuluyo kaangot sa sining selebrasyon? Diri sa Iloilo, no, may mga lugar kita nga nagaselebra sa kapistahan. Kaangay sang Uton, Tansa, Concepcion, kag maramo sang kinalain-lain nga lugar diri sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. Pero apang sa ikibalo sang tanan, ang fiesta sang Immaculada Concepcion hindi lamang para sa fiesta sang isa ka duog, kundi fiesta sang bug-os nga simbahan nga katilingban. Ginakonsiderar ini tatlo ka cross kon tatlo ka holidays of obligation. Ini siya sa simbahan gina-require ang tanan nga magsimba. Kay ang December 8 is the same value, no, as all of the Sundays. So September 8, December 25, and January 1. And the feast, ang kapistahan sa Immaculada Concepcion, ginakonsiderar ini nga holiday of obligation para sa aton nga mga Katoliko, kita obligado nga magsimba. So hindi lang ni siya kapistahan sa pila ka lugar diri or duog diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo, kundi kapistahan sang bug-os nga katilingban sang Santa Iglesia Romana Katolika. There you have it, mga kapuso. Thank you very much, sir, for that very informative and blessed talk with you guys this morning. I hope you have a blessed day, and sa liwat, good morning. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Sa board rating nga 91%, isa sa duwa ka mga rank 1 sa 2023 Philippine Nurses Licensure Examination ang graduate sa West Visayas State University nga si Chris Vince Tombok. Kaupod ni Tombok si Aristotel Castronuevo sang pamantasan ng lungsod ng Manila. Magluwas kay Tombok, sulod man sa top 10 ang tatlo pagid ka mga taga-West. Rank number 8 si Denil Marie Chavez. Rank number 9 si Pert Henry Mabakyaw. Kag rank number 10 naman si Jana Khaira Havelona. Samtang isa man ang West Visayas State University sa 17 ka mga eskwelahan nga naka 100% passing rate matapos lunsay makapasar ang 152 ka graduates sini nga nagkuha sang exam. Panglima naman sa top performing schools ang St. Paul University Iloilo nga nakatigayon sang 99.12% nga passing rate. Sa 113 ka examinees sa universidad, 112 sa mga ini ang nakapasara. Samtang mga puso temporaryo nga igasaylo sa bakante nga lote sa Barangay 19 ang mga manugbaligya sa Burgos Public Market sa Bacolod City. Inipananglitan, magsugod na ang proseso sa pagbakayo sa merkado. May pondo nga 525 million pesos. Ginalauman nga sa pagsulod sa 2024 umpisa ng bidding para sa mga proyekto. Ini ang mas malapad, may emergency lane kag plano nga pahamtangan sang terminal sa sulod. Nagsugod na ganing Committee on Markets and Slaughterhouse kag City Engineer's Office sa Pakisapol ang gunistoryahan ng kadakon sa espasyo sa bugman ng prestada sang mga manugbaligya. Ginabanta, anong kabulan ang mangin mobilization kag anuman kabulan ang pagpatukod sang temporary site. Apang, nagkahangawan naman ang iban ng mga manugbaligya sa seguridad sang ilang pwesto kung magsaylo na sa bakante nga lote. Gina-invite agad niya ang manugbakal, masulod gidya. There's no reason na hindi sila magsulod.
the initial concept is wala sang pwesto nga open sa Sagwa because we want that all the consumers or buyers masulod. 5 ka mga bar sa Iloilo City ang ginpapanaugan sang closure order bangod sa pag-operate nga wala sang mayor's permit. 2 sa mga ining nahamtang sa Barangay Laguda, La Paz, 2 sa Barangay Rizal, La Paz, kag isa naman sa Barangay Simon Ledesma, Haro. Magluwas ini ang mga bar ang naglapas man sa iban pagid nga mga ordinansa sang syudad bangod sa hindi pagpahamtang sang CCTV camera, pagkuha sang health card sa ilang mga food handler kag wala sang mga bantay nga bouncers nga nakatapos sang formal nga paghanas. Ang mga tag-iya sang 5 ka mga balay ilimnan ang ginmanduan nga magpadulong na sa BPLO para sila ang mabuligan kag ila masikaso ang mga kinanglanon para makabalik sa gilayon ng ila mga negosyo. Adlaw na lang, NCAA Season 99 Men's Basketball Finals na. Alas 2 Miyerkules ang hapon, December 6, magasambuwa ang Mapua Cardinals kag San Beda Red Lions sa Game 1 sang Best of 3 Series. Ini ang hiwaton sa MOA Arena. Ang Game 2 naman ang natalana sa Domingo, December 10 sa amuman sa gihapon nga oras kag lugar. Samtang kung kinanglanon pa ang Game 3 ang nakaschedule sa December 17 alas 2 man sang hapon sa Smart Araneta Coliseum. Nakalabot sa finals ang Cardinals matapos ginluto sini ang Binil Blazers sa semifinals. Samtang nagpangibabaw naman ang Red Lions batok sa LPU Pirates. Pasko na, higante Christmas tree kag dalagko nga Christmas decorations ginpasigan na sa Bacolod City. Samtang colorful Christmas lights sa syudad sang Talisay nasaksihan sang mga residente. Yaring balita ang itutukan na Eileen Pedreso. Mas nagdako ang ihom sa mga nawong sa mga taga-City of Smiles, Bacolod City, bangod sa kasanag, duag, kag kasadya nga dalas ng Christmas Festival of Lights nga opisyal nga ginbuksan sang Sabado, December 2. Be a Star ang tema subong nga tuig. Gani literal nga may stars kag lights sa mga dalanon kag iban pa nga bahin sa syudad. Ginahandom naton nga kada isa sa aton manginiiwag sa aton nga mga kasimanwa, sa aton nga mga kaabyanan, kag sa aton nga mga pamilya, no? Ang higante nga Christmas tree kag dalagkuan nga Christmas decor sa Bacolod City Government Center grounds, perfect bonding spot para sa magpamilya, mag-abyan kag magkatrabaho sa mga Christmas season. Syempre, agaw eksena man ang matahom nga floats sa Parade of Lights. 7 ka mga grupo sa kabataan kag estudyante ang nagpaindis-indis sa performance. Suksok ang maduagon nga costumes kag props. Gindeklara nga kampiyon ang Orange Aerodynes. Sa Talisay City, Negros Occidental naman, colorful Christmas lights and decorations ang nasaksihan sa mga Talisaynon sa unang adlaw sa Disyembre. 3, 2, 1! Napuno sa mga parol, Christmas lights kag mga dekorasyon ng plaza nga simbolo sa pagbangon sa pihak sang kadulom. Upod Geruel Bangoy, Eileen Pedreso para sa GMA Regional TV Early Edition. Hindi na matago sa abot kamay na pangarap stars, Julian Ward kagyan siya ng excitement sa ilang pagpadulong sa Japan. First time ko na nila nga makabisita sa lugar. Excited na sila nga matry ang food, makalagaw sa matahom ng mga lugar, kag syempre, ma-meet ang mga Pinoy nga nagtatrabaho dito kag mahatagan sila sang kalipay. Todo na ang pagpanghanda ni Angel Guardian para sa role bilang Sangre Dea sa upcoming Encantadia Chronicle Sangre. Physically and mentally ang gina-prepare ni Angel, lakip na ang pag-workout everyday. Magapanag-iyas ang brilyante nga hangin si Dea sa series. Nangin full house ang Queendom live concert sa Newport's Performing Arts Theater sang Sabado sa gabi.
Napuno ang fans, kapuso stars, kagapuso executives ang venues ng concert kung saan naghatag sang superb mga performances ni Mario Isabel, Rita Daniela, Thea Ashley, Jessica Villarubin, Hannah Priscilla, kag Julian Sarase. The crowd goes wild man sa kanatapos ang ilang group kag solo ng mga performances. Diyan mga puso, ang matuod nga pagtuo ang wala nagatapos sa mga butang nga makit-an tala. Matuod gini na Adrian sinugani kay Saint Augustine. Faith is to believe what you do not see. The reward of this faith is to see what you believe. Pareho man ina sa mga butang nga luyag naton mabaton. Wala kita sang ikasara nga ini ang makuha apang kitang nagapati nga paagi sa pangamuyo, ini ang ihatag sa aton. Amo sini ang pagtuo. Mga puso, 21 days ago na lang, Paskuan na, madamong salamat sa pagtutok. Diri sa amon syempre sa GMA Regional TV Early Edition. Updan nyo kami ng Lunes, to Biyernes. Mahimo ninyo malantaw atong episode sa www.gmaregionaltv.com kag mag-subscribe sa atong official YouTube channel GMA Regional TV. Ako si John Sala. Kago naman si Red Prietos, bugos nga puwersa para sa mas akong misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod. May aga mga kapuso.